Simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, June 8, 2026. Ako, si Stanley Gahete. At ito ang balitang A to Z. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Umakyat na sa 19. Tinatayang mahigit 20 milyong estudyante nagbalik eskwelahan na. Mga guro, handa na sa pagpapatupad ng trimester system. Ikaw na nga ang tumutulong sa gobyerno, ikaw pa ang ikukulong ngayon. Kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya ikinulong na sa Bulacan Provincial Jail. 18 umano'y ex-Marines hindi sumipot sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Nagpakita sa opisina ni Senador Robin Padilla. Sa showbiz, Chinese actress Chang Ing-fei aka Linda Walker bumisita sa Pilipinas. At Filipino-German Oliver Eugen Kretz wagi bilang Man of the World 2026. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Niyanig ng malakas na lindol ang Mindanao umaga ng Lunes, kasabayan ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Hindi bababa sa 19 ang nasawi, habang daan-daan namang residente ang sugatan. Gumuho rin ang maraming infrastruktura at gusali at naglabas ng babala hinggil sa banta ng tsunami. Narito ang ating balitang A to Z. Ang dapat sana'y maayos na simula ng pasukan ng mga mag-aaral ngayong Lunes, June 8, agad na palitan ng takot at kaguluhan. Pasado alas 7:30 ng umaga, kasabay ng flag ceremony, ramdam na ramdam ng mga guro at estudyante ng Mahayahay Elementary School sa Kilalag, Malita, Davao Occidental ang 7.8 magnitude na lindol. Nakadagdag pa sa takot ang pagbagsak ng isang istruktura na may yero. Bagamat sumunod sa protocol at earthquake drill, hindi maiwasan ng mga bata na matakot at mag-iyakan. Wala naman nasaktan sa naturang paaralan. Nahuglo na dyan, Lord! Lord, nahuglo na dyan! Naramdaman din ang malakas na pagyanig sa Davao del Sur at gumuho ang gusaling ito sa Matanao National High School na sana'y pagdarausan ng mga klase. Ang mga estudyante at mga guro na natili muna sa open area ng paaralan. Suspendido na pansamantala ang mga klase habang patuloy na sinusuri ang lawak ng pinsala. Ayon sa Department of Education, apektado ng lindol ang aabot sa mahigit 6,000 paaralan, gayon din ang mahigit 3 milyong estudyante at mahigit 100,000 guro at school personnel. Ramdam din ang lakas ng lindol sa General Santos City. Gumuho ang isang fast food establishment, maging ang mga katabing tindahan nito. Nagkalat ang mga debris sa mga kalsada habang nagtatakbuhan ang marami dahil sa lakas ng pagyanig. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi bababa sa 19 na individual ang nasawi, habang daan-daan ang nasugatan. Sa ulat ng Office of Civil Defense, natunto ng epicenter ng lindol sa Maasin, Sarangani at naramdaman ito sa maraming bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Ito ay ang paggalaw ng Cotabato Trench at kaya po ang mga naapektahan ay itong mga rehiyon nga po sa Mindanao. Sa ngayon po, ang ating pong pamunuan ng NDRRMC kasama dyan ng Office of Civil Defense, ang Department of National Defense, ang DSWD, ang DepEd, ganun din ang DPWH at iba pang mga ahensya.
Kabilang sa mga pinakaapektadong rehiyon ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen at Bangsamoro Region. Kansilado na rin ang ilang flights patungong Jensan dahil sa gumuhong airport nito. Dahil offshore ang pinanggalingan ng lindol, naglabas ng tsunami warning at advisory ang mga otoridad. Agad inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa agarang aksyon. Isinailalim sa full red alert ang NDRRMC kasama ang mga regional at local disaster response offices. Inutusan na rin ng Pangulo ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda at maghatid ng paunang tulong sa mga residente at maghanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga kailangang lumikas. Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Nanawagan din ng OCD sa publiko na manatiling mapagmatsyag dahil sa posibilidad ng malalakas na aftershocks. Patuloy namang tinitiyak ng mga otoridad ang pagtulong sa mga residente habang sinusuri pa ang lawak ng pinsala at iba pang posibleng mga nasawi, nawawala at nasugatan. Tinatayang mahigit 20 milyong estudyante ang nagbalik eskwelahan sa buong bansa ngayong Lunes. Bagamat may mga pahirapang eksena sa pagbubukas ng klase, ayon sa mga guro, nakahanda sila lalo na sa pagpapatupad ng bagong trimester o 3-term system. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ilan lamang iyan sa mga eksena sa pagbubukas ng unang araw ng klase ngayong Lunes sa buong bansa. Sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City, may mga batang ayaw humiwalay sa kanilang mga magulang. May mga naihatid na sa loob ng silid-aralan, pero pag alis ng magulang, siya namang pagtakbo at pag-iyak ng bata. Naninibago po kasi yung bata dahil first day of school. Siyempre, hinahanap niya yung mama niya. Handa naman ang mga guro sa lahat ng mga hamon sa unang araw ng klase, lalo na sa kinder at grade 1. Depende po sa bata. Nasa bata po kasi yan eh. Pero may mga bata naman na madali lang silang makapag-adjust. May bata rin naman na may mga 1 linggo. Bago pumasok ang bata, kailangan i-condition na nila. I-condition na nila na saglit lang naman sila sa school eh. Ayon sa guro, mahalagang kausapin ng mga magulang ang mga anak at ipaunawa na masayang mag-aral at makihalubilo sa mga kaklase. Bukod sa separation anxiety ng mga bata, lalo na ang mga first-timers sa big school, hamon din ngayong school year ang pagpapatupad ng trimester system. Base sa inaprobahang direktiba ni PBBM na nakapaloob sa DepEd Order No. 0090 of 2026, sa ilalim ng bagong kautusan, ito ang dating 4 na grading periods o quarters ay papalitan ng 3 academic terms. Isa ang Commonwealth Elementary School sa may mataas na bilang ng mga estudyante sa buong Quezon City na umaabot ng 6,800 at inaasahang madaragdagan pa dahil sa enrollment ng mga transferee. Pinawi naman ng principal ng paaralan ang agam-agam na baka mahirapan ng mga estudyante sa bagong sistema. Our teachers will ensure na itong mga batang ito, na sabihin natin na nahuli sila, mga slow learners, ay matututukan. Ito yung interventions namin, remediations namin. Para sa ganun, pumasa sila. May nakalatag ng learning programs sa reading at math para matiyak na walang estudyanteng mahuhuli sa pag-aaral. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong Lunes, nagsagawa ng mas pinaigting na clearing operation ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga school zone sa Quezon City sa unang araw ng pasukan para alisin ang mga sagabal sa kalsada at mabawasan ang trapiko. Kabilang sa mga hinatak ang ilang sasakyang nakaparada sa mga no parking zone malapit sa mga paaralan, kasama ang sasakyan ng isang barangay official na nahuling nakaparada sa harap ng isang eskwelahan. Bukod sa mga paaralan, nagsagawa rin ng operasyon ang ahensya sa mga mabuhay lanes, kung saan ilang rider ang nahuli dahil sa hindi pagsusuot ng helmet
at mga sasakyang nakaharang sa mga sidewalk. Paalala ng MMDA, hindi maaaring angkinin o gawing pribadong parkingan ng mga sidewalk kahit nasa harap pa ito ng bahay o negosyo dahil nakalaan ito para sa mga naglalakad. Wala tayong exemption, lalo-lalo po kung ang mga nahuhuli natin ay tulad po natin, mga public servants, no? Mas mahigpit pa po tayo kung tutuusin. Dahil unang-una, lagi ko sinasabi, those who are in possession, especially those in the barangay, in the local government, or anyone in a public service, no, we have to set the better example. Ikinulong na sa Bulacan Provincial Jail ang kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya sa bisa ng arrest warrant ng Malolos Regional Trial Court, Branch 20 sa Bulacan. Pinaghahandaan naman na ng kanyang kampo ang paghahain ng motion to bail dahil anila mahina raw ang mga ebidensya laban kay Curly, habang may handa pa anilang isiwalat si Discaya. Ang buong detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almuhano. In relation to Article 171, Paragraph 1, Article 14 of the Revised Penal Code. 9 na buwan matapos manatili sa Senate custody matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa umano'y pagsisinungaling sa investigasyon ng flood control corruption. Himas rehas na ngayong Lunes, June 8 si Pacifico Curly Discaya sa Bulacan Provincial Jail sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Malolos Regional Trial Court Branch 20. Nahaharap sa kasong malversation of public funds si Curly at 10 pang kapwa-akusado, kabilang na riyan ang kanyang asawa na si Sara Discaya. Kaugnay pa rin ito ng 53.9 million pesos na maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan, na ayon sa investigasyon ng Office of the Ombudsman, naglabas umano ng bayad na kulang o walang maayos at sapat na dokumento. Ayon sa abogado ni Curly, bagamat nakahandang makipagtulungan sa batas, malungkot daw ang kanyang kliyente. Siya yung bigay ng mga pangalan, siya yung nagsiwalat kung ano yung kalakaran sa DPWH. Tapos ito yung mararanasan. Ikaw na nga ang tumutulong sa gobyerno, ikaw pa ang ikukulong ngayon. Hindi nakaposas nang dalhin sa Malolos RTC si Discaya at kapansin-pansin din ang cast o suot nitong arm sling mula pa sa naging surgery niya kamakailan. Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ng kamay niya because of the injury. So binantayan naman natin, no special treatment sa kanya. Susunod ako ha. Saan tayo, officer? Malolos. Alas 7 ng umaga itinurn over mula Senate custody si Discaya matapos gawin ng booking procedure sa Senado, kabilang ang pagbasa ng Miranda rights, mugshot, fingerprints at medical test. 9 na ang nasa kustodiya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kabilang ang mag-asawang Discaya, si Bryce Hernandez, JP Mendoza at Maria Roma Discaya Rimando. Habang pinaghahanap pa ang 2 pang Public Works Bulacan 1st District Engineers. Ang at large ay si Ernesto Cosay Galang, Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt ngayon para sa kanilang dalawa ngayon. Yung sa dalawa, mas maganda pa na sumuko na lang din kayo dahil alam niyo naman yung galit ng taong bayan doon sa nangyaring if indeed there was ghost projects. Pinaghahandaan naman na ng kampo ni Curly ang paghahain ng motion to bail. Ito'y kahit pa non-bailable ang kasong malversation. Harapin niya yan. Kasi malakas din ang pananalig namin base sa ebidensyang binibigay ng prosecution. Sa amin nakikita namin na Hindi naman na nila kinokonsidera ang paghahain ng motion for hospital arrest matapos sumailalim sa surgery ang kanang braso, lalo't handa pa rin silang aliyang makipagtulungan. Giit pa ng kampo, mayroon pa silang handang ibunyag. yung more than 150 pa na mga kasangkot sa flood control, pag may pagkakataon daw, papangalanan niya. Tumanggi naman munang magkomento ang kampo ni Curly tungkol sa identity ng mga ito, lalo na kung mula ito sa mga matataas na pwesto. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Iginiit ng Malacanang na kinikilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamumuno ni Senator Sherwin Gatchalian sa Senado sa gitna ng patuloy na alitan ng magkabilang block na chamber. Nauwi sa usapin ang issue matapos isulong ni Senate President Alan Peter Cayetano ang joint certification setup sa Senado dahil sa umano'y power gridlock sa dalawang block. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ito ang paninindigan ng ehekutibo habang naghahanda ang gobyerno para sa hiling na supplemental budget mula sa lehislatura. Samantala, nananawagan si Cayetano kay Gatchalian na huwag umanong gamitin ng ehekutibo ang issue sa Senado para sa anyay pamumulitika. Pero giit naman ng Malacanang, ang mga naging kaguluhan sa Senado noong Mayo, kabilang ang gunshots at pagtakas si Senator Ronald Bato de la Rosa ay naganap sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano. Nakahanda rin ang palasyo na maghain ng supplemental budget sa Kongreso para tugunan ang pagtaas ng presyo dahil sa global conflict habang hinihintay din ang hiling ng Senado para sa posibleng special session. As far as the policy is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian. Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Nanindigan si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na legal ang ginawa ng 12 miyembro ng minority group na italaga bilang Senate Pro Tempore si Senator Win Gatchalian matapos ang paghalal ng 12 miyembro ng Gatchalian Bloc. Gate ni Carpio, maituturing na suspendido sa panunungkulan si Senator Jinggoy Estrada matapos kasuhan ng plunder at graft na umaabot sa automatic suspension habang dinidinig ang kaso. Dahil dito, mula 13 ay bababa sa 12 ang bilang ng senador na kailangan para magbuo ng mayoridad sa Senado kontra sa paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano. Paliwanag pa ni Carpio, layunin ng suspension na maiwasan ang pag-impluwensya sa mga testigo na karaniwang nasa ilalim ng opisyal na kinasuhan. Tinukoy din niya na ang suspension ay mandatory kapag may kasong plunder na may kaparusang or may parusang reclusion perpetua at nag-umpisa na raw ito para kay Estrada habang pending ang kaso sa korte. Git pa ni Carpio, maaaring manatiling buo ang quorum ng Senado kahit pa maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant ng International Criminal Court, lalo't hindi na ito makakaboto pa dahil hindi na rin makakapunta sa sesyon. The problem with Bato is if he shows up at the Senate, he will be arrested. So physically, he cannot vote. But it doesn't matter because there is already a quorum with Jinggoy out because Jinggoy is officially cannot hold office and he is officially suspended from office. Then that solves the problem already. Dumating na sa Pilipinas ang Chinese actress na si Zhang Yingfei na kilala sa pagganap bilang Linda Walker sa isang viral na micro-vertical drama para sa isang education-focused advocacy campaign. Sa isang video na inilabas ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, makikita ang pagdating ni Zhang sa Maynila noong Linggo ng gabi. Layunin ng kanyang pagbisita ang pagpapalakas ng edukasyon at turismo sa Pilipinas, gayon din ang pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng isang civic project. Nakatakdang bisitahin ni Zhang ang Intramuros sa Maynila at isang paaralan sa Quezon City bago makipag-meet and greet sa isang mall event. Sumikat si Zhang sa kanyang role na Linda Walker sa dramang The Heiress Who Won with Brains na viral sa social media dahil sa kanyang pagganap bilang matalinong estudyante na naging inspirasyon sa mga kabataan. Susunod, anyari! 18 umano'y ex-Marines hindi sumipot sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Dumiretso sa opisina ni Senador Padilla. Bakit kaya? At another victory para sa Pilipinas, Alex Iyala itinanghal na kampiyon sa 2026 Birmingham Open.
Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Hindi nagpakita ang 18 umano'y ex-Marines sa pulo ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Erwin Tulfo kaugnay sa flood control corruption. Ayon sa abogado ng mga ito, haharap lamang sila kung mag-i-inhibit si Tulfo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi sumipot sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee na pinamumuno ni Senator Erwin Tulfo ang umano 18 ex-Marines na nag-akusang nagdala ng mga maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez at ilang mambabatas bilang kickback mula sa flood control funds. Bagay na kinastigo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Kalaunan, dumating sa Senado ang umano'y ex-Marines kasama ang kanilang abogado pero dumiretso sila sa opisina ni Senador Robin Padilla. Weekend na lumiham si Senate President Alan Cayetano na hindi niya otorisado ang June 8 hearing. Nagpatutsyada si Senador Raffy Tulfo sa mga salaysay ng umano'y ex-Marines sa hearing ng kampo ni Cayetano noong isang linggo. Hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Kabilang dito, ang umano'y money changer na pinagpalitan nila ng dolyar at ang umano'y cellphone na inialok na ipapalit sa kanila. Iginit ng National Bureau of Investigation na maling tawagin ng mga ito na ex-Marines dahil 3 lang sa 18 ang maayos na nakapagretiro. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Dagdag ni Matibag, sinadya lang umano ng grupo na tawagin sila ex-Marines para magkaroon ng kredibilidad lalo't puro sabi-sabi lang ang mga impormasyon nito. Hirit ng abogado ng grupo, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt as chairman of the committee, and that is debatable. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Hamon ni Baligod kay Tulfo for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Definitely mag-i-inhibit ako. Oras na mangyari ito, si Senator Francis Pangilinan na mangunguna sa naturang pagdinig. Hindi pa rin kinikilala ni Cayetano ang ginawang pulong. If it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Consultative meeting lang ang ginawa ngayong Lunes dahil hindi pa nagsasaayos ang bubuong miyembro ng komite. Pero oras na may kasang pagdinig, iginit ni Tulfo na posibleng makontempt ang resource persons na ipatuloy na hindi sisipot sa imbitasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naghain sa Senado ngayong Lunes si House Secretary General na si Sheloy Garafil ng manifestation ng House Prosecution Panel laban sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Pero nagkaroon ng kalituhan sa pagtuturo kung saan dapat ipare-receive ang dokumento. Ayon kay Garafil, pinapunta siya sa office ni Secretary Renato Bantog Jr. ng Gatchalian Block. Samantala, nasa sa ilalim ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Secretary na si Jose Luis Montales. Sa 5 pahinang manifestation ng House Prosecutors, inihayag dito na hindi na kailangang sumagot pa sa naging kasagutan ni VP Sara sa Articles of Impeachment dahil hindi anyan ito naglalaman ng bagong mahalagang factual issues na nangangailangan ng responsive pleading. Samantala, nakatakdang simulan ang formal trial ni VP Sara Duterte sa July 6. I was told to go to 213. 213? 213. Kayo na po yun? Kay Sec Gen? Kay Sec Bantu. You received it.
Nagsara na sa 61 pesos and 69 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, June 8. Mas mahina ito kumpara sa naitala noong Biyernes, June 5 na 61 pesos and 47 centavos. Ayon sa market analyst, bunso dito ng sigalot ng Israel at Iran na nagdagdag ng geopolitical risk sa global economy. Naitala rin na mahinang volume ng kalakalan sa stock market at foreign exchange na senyales ng pag-iingat ng mga investor sa gitna ng krisis. Samantala, muling nakatakda ang panibagong galaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes, kung saan posibleng tumaas ang diesel ng halos 6 pesos. Ayon sa Department of Energy, inaasahang maglalaro mula mahigit 3 piso hanggang 6 pesos ang pag-akyat sa kada litro ng diesel, habang mahigit 8 pesos ang itataas sa kada litro ng kerosene, habang may bahagyang pagbaba naman ng mahigit 30 sentimos hanggang piso ang kada litro ng gasolina. Hindi bababa sa 10 ang nasawi sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza nitong linggo. Ayon sa civil defense at mga ospital roon, sa kabila ng ipinatupad na truce o pansamantalang tigil putukan. Sa isang airstrike, 4 ang nasawi matapos tamaan ng isang sasakyan malapit sa Al-Burak School sa Gaza City, ayon sa rescue authorities na nasa ilalim ng Hamas. 5 naman ang nasawi at nasa 17 ang nasugatan sa pagtama naman ng airstrike sa isang police station sa Al-Nos area sa Al-Mawasi, Khan Yunis. Sa hiwalay na insidente, patay din ang isang mangingisda matapos tamaan ng Israeli Naval Forces sa Deir el-Bala ayon sa Al-Aqsa Hospital. Sinabi naman ng Israel military na iniimbestigahan pa nila ang mga ulat. Nasungkit ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang unang victory ngayong taon matapos hiranging kampiyon sa WTA 125 Birmingham Open sa England. Pinataob ni Ayala ang umuusbong na Czech tennis star na si Nikola Bartunkova sa score na 5-7, 6-3, 7-5 sa isang matinding 3 set na laban. Ito ang ikalawang WTA 125 title ni Ayala matapos niyang masungkit ang Guadalajara Open sa Mexico noong nakaraang taon. Na-break din ni Ayala ang umano'y malaking banta o sumpa lagi sa games, lalo na kapag nakaharap ang isang Czech player. Ayon kay Ayala, malaking karangalan ang maitaas ang tropeyo at mas lalo pa siyang naudyukang pagbutihin ng kanyang laro. At dahil sa tagumpay, nakasama na ni Ayala ang ilang malaking pangalan sa tennis tulad ni na Maria Sharapova, Ashley Barty at Angelique Kerber na naging mga kampiyon din ng Birmingham Open. Kaya naman, congratulations and laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, may champion na sa tennis, may champion pa sa pageant. Oliver Eugene Kretz kinoronahan bilang unang Pilipinong kampiyon ng Man of the World. Huwag bibitiw, tutok lamang sa Balitang A to Z. Historic win para sa Pilipinas matapos koronahan si Oliver Eugene Kretz bilang ika-8 Man of the World sa international pageant na idinaos sa Manila. Pinataob ni Kretz ang 27 iba pang kandidato para makuha ang korona na siyang kauna-unahang panalo ng Pilipinas sa kasaysayan ng patimpalak. Bago ang koronasyon, nanguna siya sa swimwear at beachwear segments at naging media favorite din, maging sa intelligence round. At sa final statement, ibinahagi niya ang kanyang personal na karanasan matapos ang separation ng kanyang magulang at inilahad ang panawagan para sa mas makatarungang mundo para sa mga bata. Itinanghal namang first runner-up ang pambato ng Ecuador, habang second at third runner-up naman ang Chile at Mexico, at Malaysia naman para sa fourth runner-up. Kaya naman, mabuhay Pilipinas at congratulations, Oliver Kretz! May kasabihan nga na para walang lamangan, dapat laging hating kapatid. Pero paano kung may kaibigan kang ganito? Panoorin ang video.
Dong, try mo to, masarap. Ayan, hating kapatid nga naman. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa physicist na si Albert Einstein. Sabi niya, hindi natin malulutas ang ating mga problema sa pamamagitan ng parehong pag-iisip na ginamit natin noong nilikha natin ang mga ito. At yan ang mga balita at impormasyong mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gaete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!